So mga kababayan, dugong-dugo ngayon. Dugong-dugo nga yung gums ni Ngiwi M at nakakadiri naman pong talaga. Eh, isang taon na ito eh. 'Di ba? Last year, araw ng Kagitingan, nakitaan natin ang pulbos din eh. April 9th, sa Pilar, Bataan. Nag-trend yun ah. Ang daming nag-screenshot. May nag-crop pa nga ng video. Pulbos din last year, ngayon naman dumudugo ang gums. Nagsasalita, hindi na napapansin na, what the heck, sandali ha. Hindi na napapansin na nagbi-bleed yung gums niya. Ang sabi nga ni Sas mga kababayan, dahil nga sobrang lasang metal ang dugo natin because it's made of iron, di ba? Lasang kalawang, hindi lang lasang metal. Well, yeah, lasang metal. Imposible hindi mo malasahan. So manhid na yung whole mouth ni Marcos Jr. Eh ito nga raw pong kokaina, kinukuskus kasi ito sa gums. At kapag lumahok ang kokaina, base sa article na pinakita ko kanina, kapag lumahok yung chemical ng kokaina sa laway natin, nagiging acidic yung laway natin. At ang acid, masama sa ngipin. Na napapanipis nito yung surface ng ngipin natin or enamel. Tapos nagkakaroon pa ng bruxism or kaya nga ang ngiwi, di ba? Nagka-grind ng ngipin, napupudpud ang ngipin kakaganon kasi nga hindi mapakali ang panga. Kanina nga sa speech na yun ni Ngiwi, mga kababayan, meron din dong babae na hindi rin mapakali ang panga. Ang dami na ngayong hindi mapakali ang panga. May nabalitaan kayo na na mga Pinoy na sangkot sa isang barko na may 3 crew na Pinoy na sangkot sa pagpupuslit ng nahulihan yata yung barko na yun na may mga kargamento ng kokaina. Tas 3 Pinoy yung crew na aresto. Was it in China or in South Korea or somewhere here in Asia? Nahuli. Bumabaha ang droga. 1 year na. Nakitaan ng pulbos, ngayon naman dumudugo ang gums. Bakit? Ano ba to? Wala ba tong physical hygiene? Wala bang dental hygiene? Hindi ba ito nagpo-floss? May umuuga ba siyang ngipin? Ba't dumudugo ang gums? Eh kasi nga 'di ba, aside from singot, kinukuskus nila yan yung kokaina sa ngipin. Oh. Tapos nilinaw nagsalita kanina si Claire, mga kababayan, si Auntie Claire natin, yung butangera na butangera at maldita na spokesperson nila ngayon, na sino raw baga, may binubungangaan yung Claire kanina na media na sino raw baga ang nagre-request, mga kababayan, ng drug test. Kung sino daw yung maling-mali yung 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 logic at explanation ni Claire na kung sino raw bruxism as its finest. I know, right? Comment lang kayo. Kung sino raw yung nang-aakusa, sabi ni Auntie Claire natin, na butangerang spokesperson ng palasyo. Kung sino raw yung nag-aakusa kay Ngiwi M na nagdodroga, siya daw ang mag-provide ng ebidensya. Ay dapat pinrovide na yung screenshot nung araw ng Kagitingan last year. And nagdedemand kasi ang taong bayan na magpa-drug test ka. Right? Hindi, ang problema mga kababayan, hindi niya yan gagawin. Dahil alam nating magpa-positive yan. Ang daming symptoms na mukhang may ginagamit itong illegal na droga. Yung bumaliktad na akla, siya mismo, 'di ba, na parang may pinost siya na pinaghinalaan siya ni Mangga na siya yung nagde-deliver ng asin sa mag-asawa. Ang pulveron, yun yung kokaina, yun yung mamahalin. Pero yung asin, yun yung piabo. Di ba may mga pasabog dati si Akla na bumaliktad?
Maybe pag-usapan natin siya mamaya. I don't know kung may oras pa. But, siya, 'di ba? May siniwalat siya na inakala ni Mangga na siya yung pusher. Or, 'di ba, na gumagamit ng asin or pinabibili ng asin. Asin is yung mumurahin yung piyabu. Dahil nga nung panahon ni Tatay Digong, 'di ba, may war on drugs, baka hindi nga makahagilap ng pulburon. Kaya ang pinagtiyagaan, asin. Oh, 1 year na mga kababayan. Isang taon na simula nung nakitaan ng pulbos yun sa Pilar Bataan. Nag-trend yun, tapos ngayon dumudugo na yung gums. Hindi siya physically fit na mamuno sa atin. Would you agree? Hindi yan magpapadrug test. Bingi yan manhid. Anong gagawin natin? Pagtatsagaan yan hanggang 2028? Yan yung reasoning, yan yung point ng mga double agents. Pagtiyagaan natin hanggang 2028. Huwag tayong mag-aklas lang. What? Tamad na nga, nambudol na nga, hindi na nga tinuloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte. Di ba yun ang promise niya? Continuation ng mga nasimulan ni PRRD? Hindi, baligtad. Meron tayong giyera kontra droga, yung kanya kampanya daw against illegal drugs. Tapos ayaw niyang may mamamatay. Bakit? Kung salot ka na, 'di ba? Kung salot ka na sindikato na kumikita ng bilyon-bilyon, baka nga trilyon, siguro bilyon, sa droga, illegal na droga, sumisira ka ng buhay ng mga Pilipino. Hindi ka dapat mapatay. Hindi ka dapat makulong habang buhay. Wala tayong nababa. Kumusta yung nangyari sa Alitagtag? Bilyon-bilyong tiyabu yun ah. Ano nang balita doon? Pinagmalaki pa yun ni Ngiwi Jr. Bigla siyang dumating sa Alitagtag. Umaga. Nagmadali at ipinagmalaki na ito ang pinakamalaking drug haul ba yun? Whatever. O, ito ang pinakamalaking nasamsam na tiyabo. Ang galing-galing ng gobyerno niya. Nasaan na? Ano ng balita? Dapat dun sa bulto-bultong mga nahuhuling mga droga na yun, mga kababayan, hindi yan dapat tinatago lang sa krami. May nagsabi sa amin minsan, hindi dinideclare yan. Halimbawa, sasabihin, 10 tonelada ang nasamsam or nahuli or 'di ba na kuha sa bypass operation. Minsan 20 tons pala mga kababayan. 20 tonelada ang nakuha, 10 tons lang ang dinideclare. Kinukupit ng ibang mga naka-uniforme. Hindi dinideclare ang totoo. Pag may napapas lang ang mga yan mga kababayan, hindi nila dinideclare na ang lahat ng nakukuha nila sa taong, halimbawa, may hinabol sila, di ba? May tiniktikan na halimbawa ay tulak. Minsan ang i-declare lang nila yung mga sachet-sachet lang. May ibang mga tipong 1 kilo hindi na de-declare. Binibenta ulit. Kahit alahas, relo, pera na laman ng wallet, minsan hindi dinideclare ng mga scalawags. Kumikita ang mga yan dyan. Dapat gawin sa mga shabu na yan, buhusan na ng cyanide, if you know what I mean. O kaya, muriatic acid. Lahukan na ng lason para pag may gumamit, tigok. 'Di ba? O kaya lahukan ng buhangin, i-contaminate para wag nang magamit. Kaso mo wala. Ayan, may mga napapatay dyan sa Pilipinas, pumapalag na ang mga billionaires. Kasalanan nyo rin. May mga billionaires kasi na nagbigay rin ng campaign funds sa isang yan eh. 'Di ba? Manok nyo yan, 'di ba? Nung nakaraang eleksyon. Ang Pilipinas ay pabagsak. Ha? Nililin lang kayo dyan sa Pilipinas.
Hanggang kailan kayo magtitiis? Hanggang 2028? What if ma-extend pa ang term niyan? Alam niyo namang ang masamang damo matagal matigok. Ipanalangin na lang talaga natin na ma-cardiac yung isang atakihin, ma-overdose, mangisay, para tapos ang problema natin. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.